I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. People and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga beswa. Hello. Nako, gusto niyo pang maraming good news from the Marcos administration. O ayan mga bes, nakikita ko. June 5, 2024. Anong sabi? Distribution of land titles and supports services. Oh my goodness. Mindanao Civic Center, Gymnasium Sagadan, Tubod, Lanao del Norte. Oh my goodness. Not only the land titles ang ipinamimigay ni Pangulong Marcos Jr., pati guys, ang mga makinarya, kasama po ang mga ahensya ng gobyerno, DILG, DSWD, of course, ang Department of Agrarian Reform, at ang DA. Nako guys, grabe na ito talaga. Si Pangulong Marcos Jr., hindi mo na talaga mapigilan guys ang kanyang pagtulong sa ating mga magsasaka. Hindi lang magsasaka o fisher folk, sa buong sambayanang Pilipino, sa bawat region ng Pilipinas. Mga bes, grabe no, si Pangulong Marcos Jr., siya lang talaga ang malakas no. At makikita nyo mga kababayan yung malasakit niya no sa mamamayang Pilipino, talagang umaarangkada. Pero dahil dyan guys, panoorin natin ito, ang pinaka-highlight sa mga equipment or pagdidistribute ng lupa na kanyang ibibigay. Of course, ang kanyang speech. At abangan natin guys ang kanyang speech sa mga proyekto niya dyan sa Lanao del Norte. Okay. So, guys, anong masasabi nyo dito? Ako mga kababayan, wala akong masabi. Kasi ako, masaya ako. Diba? Kahit hindi ako nakatanggap, masaya ako sapagkat ang Pangulo ng Pilipinas ay nagtatrabaho. Inggit, pikit. Eto na mga beswa. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga magagandang good news at ididebunk natin ng mga fake news laban sa Pangulo. Eto na. Ayan na guys ha. Ito puro music ha. Walang salita guys. Hindi nila pinaparinig, music lang pag mag over the voice tayo. So titingnan natin dito yung mga ipamimigay niya kasama si Secretary ng DAR, and of course ang ating si Secretary Lagdamio, Assistant to the President. Welcome project turnover of the farms machineries and equipment. Sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi lang title, pati mga equipment. Dyan po yan sa Lanao del Norte. Talaga naman ito si Pangulong Marcos Jr. walang kapaguran. Alat puro trabaho ng trabaho. Ito maganda. Masipag ang Pangulo ng Pilipinas, natural masipag ang kanyang mga sekretary. Ano yan? Gilingan? Parang gilingan nga guys. Parang gilingan nga talaga. Wow. Congrats sa mga taga Davao sa mga taga Lanao del Norte. May sasakyan. Naku guys, may sasakyan na binigay ang DAR. Sabi ko na nga ba ang puon nyo ba mayroong ganyan? Yung mga puon nyo in the past, sa mga past na mga puon, ginagawa pa nila ang kanilang tungkulin na sila mismo ang pupunta sa mga lugar na kung saan kailangan sila ng mamamayang Pilipino, o especially mga magsasaka. Hindi sino lang ang may ganyan na ay magandang idea. Walang iba kundi ang gwapong Pangulong Marcos Jr. May sasakyan. Ito guys, kung sa Ilocano, no, itong kulay orange, kuliglig ito. Para ito sa palayan. Correct me if I'm wrong, no? Alam nyo mga kababayan, ito, maiba tayo habang nanonood kayo. Kung ang ginawa ng past administration from 1986 hanggang 2016 ay suportado dapat ng pamahalaan, ang ating mga magsasaka ay tuloy-tuloy sana ang pag-i-export natin ng bigas. Kasi sa panahon ni Pangulong Marcos Sr., nag-i-export tayo ng bigas guys, pero nawala yun mula nung inagaw sa kanya ang kapangyarihan.
'Di ba? Mula 1986 wala na, kulilat na ang Pilipinas, bagsak na. Ang mga magsasaka walang tulong, ha? Kung mayroon man, siguro guys hindi kasing ganito ka-agresibo ang pagtulong sa kanila. O 'di ba guys? Ganyan kagaling, ka-hands-on tumulong si Pangulong Marcos Jr. kasi nga ang kanyang laging sinasabi, ang mga magsasaka is bayani. Yes, that's correct because magsasaka ang nagsusupply sa atin ng mga pagkain. Without them, we are not eating. O, diba? O, tulad nyo. Tatlo yan eh. Magsanib persa, magpinsan, at yung itong si First Lady Lisa Marcos, ang kanyang love for all. Si Speaker of the House, ang kanyang bagong Pilipinas. No? Service chauffeur. Nako. Biro nyo guys, sila na mismo ang pumunta sa mga bawat region para magbigay ng tulong. Si Pangulong Marcos Jr. lang ang mayroong ganyang klaseng idea. O, trabaho yan guys, trabaho niya. O, nagtatrabaho ang Pangulo, pero sa kabila ng lahat, nako, grabe, sangkaterbang batikos ang pinaggagawa ito ng mga dilis sa social media. Alam nyo, pag sobrang inggit kasi, ganyan ang nangyayari. Nagkakaroon kayo ng sayad sa utak. O, di ba? O, ayan, sa ating mga kababayan ng mga Muslim, assalamualaikum. O, kumusta po kayo at shout out sa inyong lahat. O, di ba? Congratulations sa mga nakatanggap ng loan title. So, mga bis. I also wish to express my deepest gratitude to President Marcos for allocating additional funds for the access road for our Panguil Bay Bridge. Yeah. Yesterday marked a significant milestone as we completed the final concrete pouring ceremony, symbolizing the bridge full connection from Tubod to Tanggob. No less than Secretary Manuel Bunuan of the DPWH graced this occasion. Moreover, I am very much thankful to President Marcos' support for the realization of the Hall of Justice in our province, which is said to be the first two-story Hall of Justice with a new modern design. Lastly, we thank the President's provision for other infrastructure projects in the region aimed at uplifting our economy and improving the lives of our people. Sa makausap pa, nais ko pong iparating ang aking taos-pusong pasasalamat kay Presidente Marcos sa kanyang walang batid na suporta para sa ating sektor ng agrikultura. Daghang salamat at mabuhay ang ating mahal na Presidente Bongbong Marcos. Sa Islam, assalamualaikum. Muslim ako Kristiyano. Magayon ayon tano langon mga Pilipino. We are one blood. Atuan tano so kamismis kini. Tama ba yun? Kami miskini. Tama ho ba yun? Ibig sabihin nun, labanan natin, magkaisa tayo, labanan natin ang kahirapan. At ito na ho ang isa sa mga hudyat upang malabanan natin ang kahirapan. Ito po ay pinag-utos ng ating mahal na Pangulo sapagkat napakatagal na ho ninyong hinintay na lumabas ang inyong titulo. At naririto nga ho yung ibang mga kasamahan natin. Nandito po ang ating kasama na taga-Bukidnon, si Nana Leonila Oboy. Ayan ho, naka-wheelchair. Maraming salamat po at naghintay kayo ng matagal. Nandito na ho kayo. Ganon din ho si Mr. Santos Cabatcha. Nasaan ho ba? Andun siya. Ayan ho. 30 taon na naghintay po ng kanyang titulo. Ay, wow. Nandito rin po si si Nana Los Biminda Perico
Nasaan ho ba si Mrs. Los Biminda Perico? 22 years pong naghintay. Panahon ni Cory yan, guys. Ganon din po si Martina Vicente, 23 years na naghintay. Ay, grabe. Tindi. Tagal. Napakarami po, pati po yung mga anak at mga apo na inabot din po ng 30 taon Cory, na Ramos, naghintay. Gloria. Ngunit, hindi kayo nawalan ng pag-asa Panot. at napakaswerte po ninyo dahil Estrada, nagkaroon tayo Digong, ng isang Pangulo Wale. na wala hong iniisip kung hindi ang kapakanan ng mga agrarian reform beneficiaries. Ipinag-utos ho niya sa amin, mga tiga-Department of Agrarian Reform. Paspasan mo, Secretary Conrad, ang pag-distribute, ang pamimigay ng titulo sa atin mga kasama. Ang tagal-tagal na nilang hinintayan. Kaya't ngayon, napakaswerte ninyo. Ang mismo na mamimigay pa, ang magdi-deliver pa dito sa inyo sa Region 10 ng inyong titulo ay walang iba kung hindi si President Ferdinand Marcos Jr. Kakaiba nga eh. At hindi lang ho yung titulo ang ibibigay sa inyo. Marami pa hong support services, marami pa hong tulong. Kaya dinala na ho niya dito ang buong kabinete para nang sa ganun po ay matulungan kayong lahat. Wow, So, sana all. Congratulations po. At sana mahalin natin ang ating titulo. Gusto ko lang hong malaman ninyo na nasa batas po yan. Pag kayo po ay nakatanggap ng titulo, hihintayan ho muna ninyo ang 10 taon bago nyo ibenta yan. At baka dahil ho sa sipag ng ating Pangulo, dahil sa pagmamahal ng ating Pangulo sa mga magsasaka, baka hindi na ninyo ibenta yan sapagkat maraming support services, marami pa pong tulong, uulan po ang tulong para sa magsasaka na galing po sa administrasyon ng ating mahal na Pangulo. Maraming salamat po and God bless all of you. Natin ang isang audiovisual presentation sa milestones ng Department of Agrarian Reform Regional Office 10 sa ilalim ng pamumuno ng ating mahal na Pangulo. Maligayang pagdating sa DAR Region 10, isang lugar kung saan ang pangako ng reformang agraryo ay natutupad sa pamamagitan ng dedikasyon, kasipagan at pagtutulungan. Isa-isa nating alamin ang naibigay na serbisyo ng DAR sa 5 probinsya na bumubuo ng Region 10. Misamis Oriental, Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte at ang Misamis Occidental. Wow. Agrarian Reform Milestones in DAR Region 10 under President Ferdinand R. Marcos Jr.'s administration. Ang unang mandato. Sa kabuuan, ang DAR Region 10 ay nakakapamahagi ng humigit kumulang 4,900 hektarya ng lupa sa 4,928 agrarian reform beneficiaries sa ilalim ng Marcos administration. Claiming today land reform throughout the entire Philippines. We must allow the tenant to now acquire ownership ultimately of his land. New Agrarian Emancipation Act ay nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong July 7, 2023 bilang batas. Sa kasalukuyan ay mayroon nang naitalang 9,932 hektarya na lupain at 5,888 ARBs ang napabilang sa classified land holding para sa kondonasyon. Katuwang ng World Bank, pinatupad ng DAR ang project support to parcelization of lands for individual title. Sa 5 probinsya ng Region 10 ay naipamahagi sa 1,304 agrarian reform beneficiaries ang 1,392 individual e-titles, humigit kumulang 1,518 hektarya ng lupa. Ang pangalawang mandato. Mamahagi ng suportang serbisyo para sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo. Ay, wow. Ginagamit ng DAR ang Agrarian Reform Community Development Strategy. Galing. Ang Region 10 ay may 176 agrarian reform communities
at may 524 agrarian reform beneficiary organizations. Dito ibinubuhos ang mga proyekto ng pamahalaan sa pamamagitan ng DAR para sa ating mga agrarian reform beneficiaries. See guys? Ang pangatlong mandato. Ang aming mga legal na pangkat ay nakatuon sa patas at makatarungang pag-aayos ng mga kaso ng agraryo. Tinitiyak na natatanggap ng mga magsasaka ang tulong na kailangan nila upang malutas ang mga alitan at maprotektahan ang kanilang mga karapatan. Zero backlash sa parehong dapat legal na desisyon sa DAR Region 10. Sa seremonyal na pamamahagi ng land title sa ating agrarian reform beneficiaries. Inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo upang pangunahan ang pamamahagi. Hinihiling din po natin sa ating stage party na samahan ang ating mahal na Pangulo. Ang mga benepisyaryo ng land titles ay mula sa iba't ibang bahagi ng reyon ng Northern Mindanao. Una ang mga beneficiaries ng Bukidnon na kinakatawan ni na Milben Legayada Sr. Para sa 1,346 CLOA beneficiaries. Dami. At Jonabella Calag para sa 213 e-title beneficiaries. Pangalawa, ang mga e-title beneficiaries ng Camiguin na kinakatawan ni na Virgilio Bia ng Katarman. At Nestoria Abregana ng Mahinog. Ay, sarap ng ngiti ni Madama. Pangatlo, ang mga beneficiaries ng Lanao del Norte na kinakatawan ni na Dolly Alin para sa 329 CLOA beneficiaries. At Macmod Barando para sa 320 e-title beneficiaries. Pang-apat, ang mga beneficiaries ng Misamis Occidental na kinakatawan ni na Boyet Bogo para sa 188 CLOA beneficiaries. At Teresa Zapatos para sa 204 e-title beneficiaries. Panghuli, ang mga beneficiaries ng Misamis Oriental na kinakatawan ni na William Angkay para sa 162 CLOA beneficiaries. At Jaime Ragrag para sa 84 e-title beneficiaries. Uy, ang saya-saya nila guys. Grabe. Nakakatuwa sa totoo lang. Atin pong panoorin ang mga piling agrarian reform beneficiaries para sa kanilang inihandang sayaw ng pasasalamat. Bigyan
Ang lead agency natin ngayon na namumuno dito sa ating mga paratulungan ang ating agrarian reform movement at sa pagbigay ng suporta, pag-ayos ng mga titulo, Secretary ng DAR, the DAR Secretary, Secretary Conrado Estrella. Alam niyo po, hindi ko po alam kung napansin ninyo doon sa video, nung pinipirmahan ng aking ama yung batas na nagsasagawa nitong agrarian reform movement dito sa Pilipinas, kung nakita niyo po yung picture, nandun po yung aking ama, may katabi po siya. Yung katabi po niya, Secretary of Agrarian Reform. Ang pangalan po, Secretary Conrado Estrella. Yun po ang lolo ng ating agrarian reform ngayon na Secretary. Kaya po kami, para sa aming dalawa, napakalaking karangalan para sa amin na maituloy ang sinimulan ng aming mga ninuno. At sana naman sa darating na ilang taon ay matatapos namin ang kanilang sinimulan para naman masabi natin na hindi natin napabayaan ang ating mga agrarian reform beneficiaries. Andito din po ang ating kalihim ng Department of Interior and Local Government, Secretary Benhur Abalos. Siya po ang napakalaga po ang kanyang ginagawa at siyang lahat po ng programa ng pamahalaan ng national government ay kailangan, para maging matagumpay, ay kailangan nag-uugnay at nag-cooperate ng magandang coordination sa ating mga local government officials. Para naman, itong mga ginagawa natin na programa, mga proyekto ay maging matagumpay. Kaya po, ay nandito po at siyang nagumigit na at nag-aayos niyan at nakikipag-ugnayan sa ating mga local government, si Secretary Benhur. Ang Lanao del Norte, First District Representative Khalid Dimapuro. Lanao del Norte, 2nd District Representative Siti Amina Dimapuro. Misamis Oriental, 2nd District Representative Bambi Emano. I forget the European. At lang the mother of the province of Lanao del Norte, ating butihing gobernador, Governor Angging Dimapuro. Kasama din po natin ang patriarch ng pamilyang Dimapuro na matagal na kami po, ang tingin po namin sa aming mga sarili, alam naman ninyo po na ang si Ali Dimapuro ay isa sa pinakamalapit na kaibigan at kasama ng aking ama. Kami ngayon ni Kong Bobby Dimapuro, kami ay 2nd generation na ng Marcos at saka Dimapuro na pagsasama. Kaya po marami po tayong nagagawa dahil po matagal nang pinagsamahan namin. At ang Lanao del Norte Governor is also Dimapuro. The Misamis Occidental Governor Henry O. Aminal. Isa pang nakakalata tayo pagka kwento ko ito. Kasama po namin, alam nyo po, kung naalala ninyo, huwag niyong sasabihin, kasi pag sinabi niyong naalala niyo, makakalata yung mga edad ninyo. Pero noon, meron yung youth movement. Ang tawag ay Kabataang Barangay, yung KB. Kasama po namin si Gob Henry doon. Mga bata pa kami. Kaya Kabataang Barangay, yun ang youth movement. Ang boss nila, si Senator Amy ngayon. Ngunit sa tagal ng panahon, pinalitan na niya ang kahulugan ng KB. Dati, Kabataang Barangay. Ang sabi niya, ngayon, Katagdaang Barangay na. Kaya mahirap na, kailangan, hindi na natin masyadong pwedeng ipagmalaki dahil nakakalata tayo. The Bukidnon Governor, ang ating movie star, Governor Rogelio Neil Roque.
Ang host natin para dito sa ating event ngayon, ang Tubod Mayor Dionisio Cabahog Jr. At ang pinaka-importante na nandito ngayon, na bumisita sa atin at kasama natin ngayon, kayo po, mga Agrarian Reform Beneficiaries. Lahat ng ating mga kasamahan sa pamahalaan, local and national officials, ladies, mga ibang bisita, ladies and gentlemen, distinguished guests, assalamualaikum. Wow! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Totoo talaga na ang kasabihan na ang Lanao del Norte ay land of beauty and bounty. Isa po ako na magpapatunay dito na palilibutan ang inyong lugar ng mga talon, lawa at lampak na nagbibigay ng saya at magagandang tanawin, habang ang inyong mga lupain, kagubatan at karagatan naman ay puno ng yaman at pagkain. Upang lalong mapakinabangan ang nag-uumapaw na ganda at sagana ng inyong lugar, kailangan natin itong pagyamanin at alagaan. Kaya ang pagbisita namin ngayon ay hindi lamang para pagsakatuparan ng ating Comprehensive Agrarian Reform Program, ito rin ay ang aming pagkikilala sa inyong kahalagahan at angking potensyal. Sa mga minamahal kong magsasaka, narito kami upang personal na ipamahagi ang mga titulo ng lupa at iba pang tulong at serbisyo para po sa inyo. Alam niyo po, ang trabaho po ng Agrarian Reform ay hindi lamang magbigay ng titulo ng lupa. Kung hindi, pagkatapos na ibigay na ang titulo ng lupa, ay tuluyan magkaroon ng suporta. Kaya nagbigay din po tayo, nandiyan po naka-display yung iba dyan sa labas, yung mga makinarya, mga traktor, mga thresher, mga sheller para sa mais. Ito po para matulungan natin ang ating mga Agrarian Reform Beneficiaries para mapaganda ang kanilang magiging ani sa kanilang pagsisikap na pagsasaka para pakainin ang buong Pilipinas. Dito sa Lanao del Norte, 670 titulo ng lupa ang ipamimigay natin sa araw na ito. Hindi lamang po sa Lanao del Norte ang mahahandugan ng mga ito sapagkat mamamahagi rin po tayo ng mga titulo para sa higit sa 1,700 hektaryang lupa para sa mga nagmula sa Bukidnon, Camiguin, Misor, Misok. Higit sa 2,500 Certificate of Land Ownership Award at yung tinatawag ngayon yung e-title ang ibabahagi natin sa halos 3,000 Agrarian Reform Beneficiaries sa buong Region 10. Kung susumahin po natin lahat, higit 3,000 hektarya ang ipapamahagi natin sa Region 10, kung saan 1,300 hektarya dyan ay dito sa probinsya ng Lanao del Norte. Ito ay katuparan ng aming pangako na suyurin ang buong bansa, ang bawat lalawigan, upang palakasin ang hanay ng ating mga magsasaka. Maliban sa paghahandog ng inyong mga titulo, layon din namin makita ng personal ang kalagayan ng inyong mga komunidad upang lubos na amin maunawaan ang inyong mga pangangailangan at magawan agad ito ng paraan at bigyan ka agad ito ng solusyon. Kaya naman, kasabay ng pamamahagi na ito, meron din kaming bitbit na karagdagang tulong upang lubos na mapakinabangan ninyo ang inyong bagong hawak na titulo ng lupa. Una ay ang 10,000 piso cash assistance mula sa Ayuda sa Kapos ang Kita Program na programa ng DSWD na ipamimigay natin sa higit sa 1,700 benepisyaryo na magsasaka sa rehiyong ito. Bukod pa diyan,
ay iba't ibang suporta na nagkakahalaga ng halos 13 milyong piso. Ibinigay na natin dito sa Lanao del Norte at mahigit 70 milyong piso na ibahagi na natin sa buong Region 10 mula noong 2022. Sa tulong ng mga programa ito ng DAR, mapapalawak natin ang kakayahan ng ating mga magsasaka at mapapaunlad ang kanilang mga kabuhayan. Lalong-lalo na para sa pagtulong hindi lamang sa mga nagsasaka, kung hindi, huwag natin pong kakalimutan ang kanilang mga pamilya. Ngunit, hindi po matitigil diyan ang pamumuhunan natin sa ating mga magsasaka. Dahil patuloy tayong nagpapagawa ng infrastruktura tulad ng mga farm-to-market road, ng mga irrigation system, at saka mga potable water system. Bukod sa 21 proyekto na nasimulan na natin sa Bukidnon at Camiguin, merong pang higit 400 proyekto na nakakahalaga ng mahigit 27 bilyong piso na isusulong ng DAR na gawin para sa buong Region 10. Mga kababayan, ilan lang po yan sa mga ginagawa nating hakbang upang matiyak na merong sapat na pagkain ang sambayan ng Pilipino. Asahan ninyong pag-iibayuhin pa namin ang pagsiguro na namumuhay ng may dignidad at kaganiwaan ang ating mga magigiting na magsasaka. Hindi kami titigil sa paglilikha, pagpapatibay at pagpapatupad ng aming mga pulisiyang nagpapagaan ng inyong pamumuhay at mapapayabong sa buong sektor ng agrikultura, hindi lamang dito sa inyo, kung hindi sa buong Pilipinas. Hindi po kami napapagod sa pag-iisip ng mga proyekto at programang maitaguyod namin para sa inyong kapakanan. Ang hiling ko lang ay ang inyong maayos at produktibong paggamit ng mga natanggap at matatanggap pa na serbisyo mula sa pamahalaan at ang inyong taus-pusong suporta sa ating mga layunin at mga hakbang para mabuo ang isang bagong Pilipinas. Sa ating pagkakaisa, sa ating pagsisikap, tiyak ang dagdag na kasaganahan sa inyong mga pamilya sa Lanao del Norte, sa Northern Mindanao, sa buong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap. Saludo kami sa inyong lahat. Mabuhay ang magsasakang Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat. Wow, grabe guys, oh. Yung mga titulo nila, oh. Wow. Congratulations, mga beswa. Ayan, nako. Talaga naman, oh. Sana lahat ng presidente ganyan, no? Oh. See, guys. Titulo pa more. Oh, abangan nyo si Pangulong Marcos, ha? Sa mga lugar nyo. Mamimigay ng titulo yan. Hindi pa tapos, guys. Mahaba pa. Hanggang 2020 pa yan, ha? Ang pagbibigay ng titulo ng lupa. Nako, never forget nyo yan si Pangulong Marcos Jr. Sa kanyang administration, natanggap nyo yan. Dekada na ang nakaraan. Ngayon lang, nangyari. Diba guys? Sa panahon ng ama niya, wow. Sa anak, wow. Marcos administration, the best among the rest. Mapagmahal, may malasakit. Nako. Well, mainggit na lang kayo ng mainggit. Buhay nyo yan, eh. So, yun guys. Maraming salamat sa inyong watching. Ano po ang masasabi nyo? Ako, masaya.